Hello, Scorpio. Ito yung reading nyo May 24 to 31 or kung kailan dadaan po sa inyo ito. Lahat naman ng readings ko rito ay timeless regardless ako anong fetching nasa title or uploaded. No? Sun, Moon, or Rising, lahat ng Scorpio. Para sa inyo to, pwede rin sa mga cross-watchers. Para sa mga zodiac signs na lumalabas dito sa cards mo, pwedeng merong Cancer energy, Fire, Earth, Air, Water. Actually, halos lahat ng elements nandito. Pero sa major card, si Cancer energy. Yung malakas na napipick up dito. So, punta na tayo dito sa mga round cards mo. Ito yung mga general energies. So, meron kang good fortune. Alam naman natin na pag lumilitaw yung beetle, ito yung maswerteng pagkakataon sa inyo. Or ito yung maganda yung mga nangyayari, maganda yung changes, or pwedeng merong mga opportunity, maganda yung takbo. For example, ng career mo, financial mo, or negosyo mo. O, kung saan magfo-fall yun, kung saan tutugma sa inyo. Okay? Pwede kasing yung iba sa inyo, maganda yung takbo ng career nyo, para naman sa iba, pwedeng maganda yung takbo ng love life, no? So, depende. Pero meron ka rin kasing card ng loss. Kalungkutan or loss. So, alam naman natin, kapag loss, pwedeng merong mag-i-end, or pwedeng meron na tayong, pwede nang may mga aalis or mawawala, no? Yan. Possibility ng ending or loss. So, kung merong kalungkutan, alam mo yun, binabawi pa rin ng araw eh. Meron kang sun card. So far, well-being, ibig sabihin, in terms of overall, okay yung kalagayan mo eh. No? Pwedeng iba sa inyo, okay naman yung takbo ng negosyo, career, health, etc. No? So nakikita ko maaliwalas, happy. Overall, okay naman. Hindi ko lang alam kasi ito kasing sorrow na to or yung loss na yan. Dala-dala ng circumstances yan. Kasi nga, merong darating na ending, no? Or may aalis, no? Or may tatanggalin, may mawawala. Pwedeng yun eh. Kaya may ano. Pero overall, ikaw, no? Pagdating sa'yo, overall, kung tutusin, kung wala namang mga ibang problema na darating na ganyan, ibig sabihin, okay ka lang, happy ka lang naman, no? Actually, pwedeng may happiness na paparating sa'yo. Pwede rin naman kasing dumating yun ng sabay, pwedeng hindi sabay, magkasunod, di ba? Oo, gano'n naman yung buhay natin eh. Minsan, kombinasyon. Parang fruit salad, may mga masasaya, may mga nakakainis, minsan sabay-sabay na saya, minsan naman sunod-sunod na lungkot, 'di ba? Depende. O, position of authority, okay, pwede kang ma-assign sa isang position, literal. Pwede kang ma-assign sa isang role, sa isang task. Pwedeng ito ay managerial position, pwedeng ito ay leadership role, no? Someone na or you could be dealing with someone na nandun siya sa rank na yun or position na yun. Kung ano man ang magiging transaction ninyo or magiging sitwasyon ninyo,
daraan ka dito sa, kumbaga kung sino yung in charge dyan. Yan. Kasi position of authority yan eh. Okay. Meron may magandang balitang darating sa'yo. Buti na lang nung lumitaw si Page of Wands dito sa bottom. So, ito yung area ng hindi mo inaasahan. So, Scorpio, ibig sabihin, meron kang hindi inaasahan na magandang balita. Okay, ayan. Information, balita. Page of Wands is also, pagiging curious, excited. Pwede rin itong sign na merong something new or someone new or merong sisimulan. Alam mo yun? Ito yung parang yung very excited ka naggawin simulan ito. Kung ano man ito. Pero para sa akin, this is good news. Pwede nyo na yun yung related sa good fortune. Pwedeng opportunity yun, di ba? You also have Four of Cups. Offer to dear. Nakakakita talaga ako opportunity sa'yo. Sa pera, sa business, sa career, or sa love life mo. Pwede rin naman ito yung general overall energy mo. Merong offer na darating. Sa tingin ko, pwedeng merong bagong meron kang bagong parang mag-occupy ng time mo ng isip mo. Bagong interest yan. Could be bagong hobby. Kasi nga nakita ko dito, very eager ka nang simulan ito. So, pwedeng yung iba sa inyo yan, offer, opportunity, pero iba meron kayong something na bago ninyong pagkakaabalahan. Ayan. Ano pa? By the way, Four of Cups yan. Yung iba, pwede kayong makaranas ng boredom pagdating sa isang bagay or situation. Or connection, kung ito ay connection man. Parang, pwede rin kasi itong merong lumalapit sa'yo, pero pwedeng hindi ka naman ganun pwedeng hindi ka interesado, or hindi mo type, no? Or maybe you have something in mind, hindi ito. Kaya siguro pwedeng may tendency na hindi tanggapin yung offer, may tendency na hindi ka interesado dyan, no? May tendency na para sa'yo, boring yan, no? Alam mo yun, hindi ka interesado or bored ka doon. Pwede may mga ganyan energy. Pagdating sa challenge mo, Eight of Swords. Ito yung Scorpio, ito yung mga negative thinking mo. Ang challenge mo dito, Scorpio, paano mo baguhin yung mindset mo, isa yun? Na huwag kang maging pessimistic, negative thinker. Kasi walang matutulong sa situation mo yun. By the way, isa pa sa challenge mo, ito kasi yung mga self-sabotage na ginagawa mo eh. Like yung pag-iisip mo ng negative sa sarili mo, alam mo yun. Ito rin minsan yung pagiging victim mentality. Or ito pwede rin ito yung mga iniisip mong negative na, ay, kawawa ka naman, or hindi mo kaya to. Ay, ito lang yung ito lang yung kaya kong gawin. Alam mo yun? Kaya sabi ko nga na, ito yung mga self-limiting beliefs mo, negative self-talk mo, na hindi lalo nakakatulong sa situation mo para baguhin mo or makaalis ka dito sa situation mo. By the way, yung second challenge mo rito is paano ka makakaalis dito sa situation na ito. Alam mo ano sasabihin ko? Yun nga, baguhin mo yung mindset mo, maging open ka.
Isa pa, nakalimutan ko yung sasabihin ko. No? Nakakalimutan ko yung sasabihin ko. Never mind. Ayun, isa pa, sabi ko nga, number 1, baguhin mo yung mindset mo. Number 2, ikaw lang din usually yung nag-iisip niyan. No? Pwedeng ini-imagine mo lang yun. Kaya lalo ka tuloy nagiging weak. Isa pa, itong situation na to, pwedeng ikaw lang din yung makakapag-alis ng sarili mo dyan. Hindi mo kailangan ng kahit sinong, sino ba yun, Knight in Shining Armor, superhero. Kasi usually ito yung self-conflict mo eh. Okay? Usually may way out naman talaga dito. Hindi mo kailangan ng special na magre-rescue sa'yo. Okay? Pagdating sa good stuff, ano pa? Chariot, lumitaw man yung the negative position or upright position dahil nakapwesto siya sa good news, syempre good pa rin yung dala nito. Chariot, okay. So, nakikita ko rito, Chariot kasi is pagiging determined Determined na ma-reach mo yung goal mo or destination mo or yung maging successful ka. Ito yung willpower mo na magpatuloy. So hanggat the good news, Scorpio, here is kahit gaano kahirap yung sitwasyon mo, ano man ang kaharapin mo dyan, ano man ang pumigil sa'yo, magpa-delay, magpabagal, blockages, bottom line, yung determination mo pa rin yung magdadala sa'yo doon sa success. Na ma-reach mo yung success na yan, destination or goal mo. Kahit gaanong path pa dito, kasi dito sa Chariot, pwedeng may dalawang path ka dyan eh. Alin man path, piliin mo dyan. Ang importante yung determinasyon mo. Kasi kung wala yon, hindi ka talaga magpapatuloy, pwedeng titigil ka, pwedeng magbaback-out ka, mag-give up ka na. No? So, sa kahit anong laban, sa kahit anong kinakaharap mo, sa kahit anong gusto mong gawin, sa mga choices na gagawin mo, decisions, actions, importante yung determination, yung willpower mo na mag-continue, maging persistent, dire-diretso. Okay? So, yun yung good news dyan, na maaari ka pa rin namang maging successful dyan. Importante lang talaga yung willpower, determination mo na mag-continue. So, as long as meron ka nun, no, nakikita ko na marireach mo pa rin yung gusto mong marating na goal, destination, pangarap, etc. Pagdating sa iyong financial or career, wow, di ba sabi ko nga sa'yo, may mga magagandang mensahe, balita, opportunity. Ayan pagdating sa pera mo, sa boto mo, sa hindi mo inaasahan, lumitaw na yung good news, mensahe. Pagdating din sa pera, sa career mo, ganun din, may good news, ayan. Sabi ko nga, pwede nga may offer, kap na naman yan. So, meron talagang lalapit sa'yo i-offer sa'yo si Divine. Baka ito na yung offer na hinihintay mo, na merong magandang salary or aangat ka, yung position mo, etc. Or maybe ito na yung offer galing dun sa company na tina-target mo, yung position na tina-target mo, alam mo yun, pwedeng ito na yun kasi meron ka talagang marireceive dito. It's either pera, email, phone call, opportunity, offer. Magandang balita. No? Pagdating sa career or sa pera. Sa love life mo. Sino ba to? Si Six of Pentacles reversed. Alam mo, may feeling ko lang kung nag-expect ka, sige, number 1. Kung nag-expect ka na babalik itong person mo, sa ngayon hindi pa to babalik. Kung nag-expect ka, magre-reach out siya, magpaparamdam, magme-message, magpapakita, or magte-take ng action. Hindi. This is a no. Kung nag-expect ka na
Kung ano yung binibigay mong pagmamahal, etc., devotion, time, energy dito sa person mo, kung iniisip mo na mare-reciprocate niya yun, parang hindi rin. Baka kasi nga one-sided lang to eh. Baka nga ikaw lang yung give ng give. Basta meron ditong give ng give, yung isa take lang ng take, tapos hindi naman mare-reciprocate. O, kaya kung magmamahal ka, kung dakila yung pagmamahal mo, wala namang problema. Kung tanggap mo na hindi babalik, nasa sayo naman yan, di ba? Don't expect lang talaga kasi wala akong nakikita na babalik yun eh. Na mare-reciprocate niya yan eh. Okay? By the way, maraming salamat pala sa lahat ng bumabalik-balik, abangers ng reading ko, laging nanonood. Please don't forget to subscribe or follow. Private reading, tignan nyo na lang sa screen or dumiretso kayo sa Nag-iisa official FB page ko. May check sa dulo, Purple Team Meta Verified. Sa FB, Nag-iisa lang yon. Pag meron na God friend nag-chat sa inyo, hindi ako yun. Kaya kung gusto nyo ng private reading sa akin, kayo yung magsadya, mag-message dun. Kung gusto nyo exclusive perks, mag-avail kayo ng subscription sa FB ko. And by the way, thank you rin dun sa mga nag-avail ng membership sa YT ko, subscription sa YouTube ko, yung mga laging nagla-like, nagko-comment, nag-share, especially kung nakaka-relate kayo, mag-comment kayo dyan. Thank you rin dun sa mga nagpapadala ng stars, by the way, or super thanks. Etong mga next cards ay para sa mga no contact situation. Yung mga meron lang ganong klaseng sitwasyon ha, na may no contact kayo. Okay? So, ano kaya yung mga posibleng iniisip niya, nararamdaman niya, or gusto niyang sabihin sa inyo during this time? Si person na no contact nyo. I remember every detail of that day. Oh, very vivid pa sa memorya niya kung anong nangyari nung araw na yon, bawat isang detalye. So, lahat ng yun naka-record at naka-imprint. Hindi niya nakakalimutan. Okay? Malinaw na malinaw pa rin yan sa memory niya. I'm afraid that your feelings for me are not mutual. O, diba? I told you. O baka kasi ikaw yung hindi, baka ikaw yung... Kasi nakita ko na yun sa love life mo kanina eh. Sabi ko, merong hindi equal, merong hindi nare-reciprocate. Then, ang feelings na kasi dito, si no contact mo. Baka si no contact yan. Sabi niya, takot siya na malaman na hindi kayo pareho ng nararamdaman para sa isa't isa. Sometimes I imagine how my life with you would feel. So, actually, pwedeng ini-imagine pa rin niya, nagde-daydream pa rin siya, nagpa-fantasize pa rin siya na kung ikaw yung kasama niya, or kung magkakatuluyan kayo, no? Ano yung mga possibilities? Ito yung mga next two cards mo ay yung mga closing messages or advice, Scorpio. Love your shadow, sabi dito. Accept and work with the flaws in yourself so you can learn to accept others as they are. Oo. I-embrace mo yung mga imperfections mo, i-acknowledge mo yan, yung mga, mga imperfections mo. Yun yung sinasabi dito. Love every part of yourself, yung magagandang qualities mo and then yung mga imperfections mo, yun yung sinasabi dyan. Oo, parang ibig lang sabihin yan, hindi sinasabi na konsintihin mo yung mga masasama na aspeto mo, no? Parang sinasabi kasi dyan, i-acknowledge mo yun. Kasi doon ka matututo, doon ka mag-grow. Doon ka magiging humble, doon mo rin matututunan na i-accept yung mga positive, negative qualities mo. Ano yung mga dapat mong, i-keep, and then ano yung mga pwede mo rin baguhin sa sarili mo.
In that way, parang magkakaroon ka rin kasi ng understanding pagdating sa ibang tao, sa pakikipag um, connect mo rin sa ibang tao. Siyempre, ibang tao may mga flaws din sila, may mga diferensya, imperfections. Kagaya mo rin, lahat tayo ganon, di ba? So, kung kaya mo, kung magiging kind ka rin sa sarili mo or honest ka, 'di ba? Or magiging humble ka na i-acknowledge yung mga yon, baguhin, yung mga dapat baguhin. Ganon din yun, parang magkakaroon ka rin ng compassion sa iba, ng empathy sa iba, na maunawaan mo rin sila, yung mga light and dark side nila. O, 'di ba? So, humaba. Tapos ano yung last card? Ay, hindi pala ito. Ito pala yung last card. Hirap mag-explain. Sorry naman, hindi ako matalino, hindi ako perfect. So, last card mo, as an advice, sabi, or message, this situation will backfire daw. Oh, Scorpio. I hope hindi yun something na ginawa mo na negative kasi sabi dito magba-backfire. So, kung ano may ginawa mo, positive or negative, it will boomerang. It will backfire. Ouch. So, yun lang. Maraming salamat for watching. Kita-kits sa susunod. Babushka.